Start, tatayo po tayo ulit at babati tayo. Sabihin mo sa katabi mo, you look great today. Amen? Sige po, let's pray. Malamig ang panahon, tama ba? Kaya iba parang natutulog pa. Okay. Let's pray, Lord. Maraming salamat po for always being with us. Thank you dahil meron kaming Diyos na kahit kailan hindi kami iiwan. Lord, we have a perfect God. It's like a perfect Father. Lord, perfect provider. And sometimes, Lord, we don't understand what's happening in our lives, the ministry, Lord. Pero we always surrender everything to you. And today, Lord, we are asking for guidance through your word. Marami na naman kaming concerns, Lord, in life. But we believe that you are still with us, Panginoon. And I share your word, Lord, anoint your servant. Patawarin mo po kami sa aming mga sala. Holy Spirit, let your will be done today. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen. Praise God at makakupo na po tayong lahat and good morning. Today po is the final of our series ng Seek First 2026. Sino dito na bless sa ating Seek First 2026? Taas ang kamay. I think lahat tayo ay talagang hanap ang ating Panginoon. Kamusta yung inyong Seek First? 'Di ba? Marami sa atin daghang blessings, no? Maraming mga miracles. So, just want you to know na hindi pa tapos sa atin si Lord. Okay? Ang title po that I'm going to share today is The Hope of Seeking God. The Hope of Seeking God o pag-asa sa mga taong hinahanap ang atoang Ginoo. Our text is from the book of Zephaniah chapter 2 verse 3. Maliit lang ito, yung book na ito, pero sobrang daming insights, no? Sobrang daming wisdom. It is written, Seek the Lord, all you humble of the land. All of you who are humble of the land. You who do what He commands. Seek righteousness. Seek humility. Perhaps you will be sheltered on the day of the Lord's anger. So, ang liit lang ng ating text, pero malaman ito. So, to give you the background, are you familiar with Zephaniah? Taas ang kamay. No, hindi natin masyadong nakikilala si Zephaniah, no? Kaya nga ako din nung inaaral ko 'to, bakit hindi kami pumunta sa mga prophets? So Zephaniah serves as a prophet to Judah from 640 to 621 BC. And as God's prophet, Zephaniah was bound to speak the truth. No, ganyan kapag tinatawag ka ni Lord nung araw, mahirap maging propeta. Kasi you are the spokesperson of the Lord eh. 'Di ba? At maraming magagalit sa'yo, maraming maiinis sa'yo, kasi nga, sinasabi mo yung totoo. And it is the calling of Zephaniah. Zephaniah prophesied in the days of Josiah, king of Judah, noong 604 and 609 BC. And Zephaniah helped fan the flames of the revival by warning the people that judgment would come if they did not turn from their sins. So, ibig sabihin, kasi nung panahon na ito, nagkaroon ng matinding revival because of the king and because of the help of Zephaniah. Tag team yan eh. Laging magkakasama yan. Ang king and the prophet and the leaders. So, ganyan yung cycle talaga. And I think hanggang ngayon, no, ganyan talaga. So, the people of Judah was clearly warned by the highest authority of all God. Winarningan sila ng ating Panginoon through the life of Zephaniah na ang sabi, magkakaroon ng judgment kapag hindi kayo nagbago at hindi nyo iniwan yung kasalanan nyo.
But look at what happened, no? Kahit na nagtuturo, nag-prophecy si Zephaniah sa kanila, look at what happened. They refused to listen because they doubted God's prophet and did not believe that the message was from God. So kahit na nagatok si Lord through the prophet Zephaniah, itong mga tao pa rin na ito, hindi pa rin sila naniniwala. Sus, false prophet yan. Sus, wala yan. Hindi yan totoo. Okay. Of course, dahil hindi nga sila naniniwala sa prophet, ba't pa sila maniniwala sa sinasabi ng ating Panginoon? They did not believe that the message was from God. Look at what happened. This is the final judgment of the Lord. Look at what happened to them. Number 1, everything will be wiped out. Naku po, sakit nito. Ano po? Look at the judgment of the Lord here. Zephaniah chapter 1, 2-3. I will sweep away everything from the face of the earth. Listen, church. Hindi lang ito from the face of Davao, Bahada Street. Hindi Sabi I will sweep away everything from the face of the earth. Earth ang kausap ni Lord nito. At ang sabi, declares the Lord. Sipin mo, wala kang ginagawa, madadamay ka. Okay. So of course, earth ito, no? At ang sabi niya pa, I will sweep away both man and the beast. I will sweep away the birds in the sky and the fish in the sea and the idols that cause the wicked to stumble. So nakita mo kung paano galit at inis ang Diyos sa sin. Sabi niya, everything will be wiped out. Ay, ang kukulit nyo Ay niyo magbago. Okay, I will wipe you. Number 2, look at the judgment of the Lord here. The wicked people will be punished. Zephaniah 1:8-9. Sorry pero medyo mabigat yung ating mga pinag-aaralan ngayon. Past weeks, di ba? Parang words of encouragement. Tapos ngayon, Pastor, grabe naman yan. This is from the Lord, okay. Zephaniah 1:8-9. On the day of the Lord's sacrifice, I will punish the officials and the king's sons and all those clad in foreign clothes. On that day, I will punish all who avoid stepping on the threshold, who fill the temple of their gods with violence and deceit. So, hindi lang sila iwa-wipe out. Hindi lang iwa-wipe out ni Lord ng earth. Sabi pa, wicked people will be punished. Question. Sino po dito yung napunish na o naparusahan na ng kanyang magulang? Taas ang kamay. Sige, ano pong ginawa sa inyo? Pahalo, agaw, kurot, ano pa? Bali. Di ba may nakaranas ba kayo? Bali yung hanger. Ako, ganyan kami, sa buti nga na training kasi daddy ko ay pulis Tas lolo ko sundalo, kaya talagang agaw ka talaga. Okay. So, nakaranas ako ng matitinding pahalo talaga. Sa sobrang bugoy ko, nilakan pa nga ako ng pinto. Kayo, naranasan niyo yan? Dahil alis ka ng alis, no? Lagaw ka ng lagaw, sige, lakang kita dyan. Lahat nakalak. Ay. So to make the long story short, masakit mamalo ang ating mga magulang. Question. Paano kaya kapag si Lord yung nagpalo? And last, number 3, look at the judgment here. There will be a great wailing. Sa Tagalog, magkakaroon ng matinding sorrow o pighati.
Zephaniah chapter 1, 10 to 11. On that day declares the Lord, a cry will go up from the fish gate, wailing from the new quarter, and a loud crash from the hills. Wail, you who live in the market district. All your merchants will be wiped out. All who trade with silver be destroyed. So ano makikita natin sa tatlong ito? No, what's the lesson here in judgment of God? Letter A, when God destroy all mankind on earth, no living thing in the land would escape. Ulitin ko po. Kapag si Lord dinestroy o judge, sabi no living thing in the land would escape. Alam niyo po, nakakapanood tayo sa Facebook, sa mga Instagrams, YouTube, kung paano nila pinaghahandaan yung gera. Tama? Nilalagyan nila ng underground tunnel. Maraming ganyan. Tingnan nyo sa mga iba't ibang bansa. Underground tunnel. Meron pa yung building. Gamay lang yung ilang floors lang pero sobrang deep ng kanilang, nandun lahat nilalagay yung kanilang mga kagamitan. Bankers, like banker. Nung nakita ko ito, teka lang, sinong magiging safe kapag nagalit si Lord? Wala talaga. Ubo, sabi no living thing in the land would escape. Kahit na anong yaman natin, kahit anong power mo, kahit anong safety mo, walang makakatakas sa Ginoo. Letter B, we will be judged for our disobedience to God, but if we remain faithful to Him, He will show us mercy. Okay. So kapag daw tayo ay nag-disobey kay Lord, actually, mabait naman talaga si Lord. God is loving. Pero meron din siyang katangian, meron din siyang karakter that He was a judge. No? Para siyang judge din sa panahon natin ngayon. Di ba? Pag judge, ano yung kaso mo? Ano yung ginawa mo? Pinag-aaralan yan. Ganon din si Lord. No? Every time that we disobey, there's a penalty. But if we remain faithful, He will show us mercy. And last, letter C, God's final day of judgment is also sure, but so is His ability to save. So meaning to say here, mangyayari kung ano yung sinabi ni Lord. If He will punish the wicked, mangyayari daw po yon. Kapag ginudge niya yung isang bansa, mangyayari daw yon. Okay, kapag nagalit si Lord sa isang tao, mangyayari yon. So meaning to say, lahat ng sinasabi ni Lord, hindi yon magbabago. Kapag sinabi ni Lord, totoo yon. Kapag sinabi ni Lord, gagawin niya talaga yon. But the good news here, maganda may hope. And so His ability to save. Meron si Lord judgment for those who are disobedient. Pero ito naman yung maganda kay Lord. Meron din siyang judgment. Meron din siyang ability to save sa mga taong sumusunod sa Kanya. Now, what are we going to do? Dito na papasok yung ating seeking na sinasabi ni Zephaniah kanina. Okay? Sabi niya, balikan nga natin yung text. Seek the Lord, O you humble of the land, you who do what He commands. Seek righteousness, seek humility, perhaps you will be sheltered on the day of the Lord's anger. So let's dissect this into 3. So para safety tayo, okay, what are we going to do? Number 1, seek God must be our priority. Can we read this? 1, 2, 3, go. Seek God must be our priority. Alright. So Zephaniah chapter 2, chapter 2, verse 3a. Sabi niya doon, seek the Lord, O you humble of the land, you who do what He commands.
And seeking God, I think we discussed it for the last 3 Sundays, di ba? Kaya lang, alam nyo ba that there's more benefit kapag ang isang tao ay nag-seek kay Lord? Now, ano-ano pa yung mga seeking benefits ng mga taong nagsisik kay Lord? Okay? What will be the benefit? Letter A. Church, listen. Psalms chapter 34, verse 10. It is written here, the lions may grow weary. I seeking God will reward you with good things. In Psalms 34:10. Sabi dito, the lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. So, ang ganda nito, no? Tanong, ano ba yung lion? Di ba ang lion, he is the king of the jungle? Tama, kaya nga sinasabi, Lion King eh. Ibig sabihin, pagdating sa hayop, siya yung pinakasiga. Siya yung pinakamalakas. Kaya lang sabi ng psalmist, the lions may grow weak and hungry. Ako nung tinitingnan ko ito, teka lang, kung ang lion yung pinakamalakas pagdating sa animals, hindi naman talaga sila magugutom. Bakit? Kahit sino pwede nilang kainin. Tama, kakain yan sila ng elephant. Kakain yan sila ng kahit anong mga animals. Kasi nga, malakas sila. They are created by God as a king of the jungle. But the psalmist says, they can become weak. They can become hungry also. No? But those who seek the Lord lack no good thing. Ganda nito. Alam nyo po, yesterday, di ba nag-send ako sa group chat, ano po? Kasi nga, ooperahan si Nice. And matagal na naming burden yun. Kasi nga, pinaghahandaan namin yung budget. At the same time, yung pain. Kami, parang by faith na lang kami na, Lord, alisin mo yung bukol in Jesus' name. Kasi nagkaroon siya ng bukol sa katawan. At maapektuhan yung baby. So, this is secret only, pero sinama namin yon sa fasting, sinama ko yon sa fasting. Lord, anong gagawin namin? Nakapagpa-check up kami. Nung una, kailangan daw pa-operahan. Nag-second option kami. Kailangan naman talaga pa-operahan. At masakit na rin sa kanya. So, talagang si Lord lang inasahan namin. Sige, mama, pray natin. Anong kalooban talaga ni Lord? Hindi niya nakaya. Papa-opera na tayo. Ako, syempre, pag mga opera-opera ay injection nga lang, parang na akong hihimatayin, ano? Lalo-lalo na siguro kung opera. Kasi nakita ko siya mga anak eh. Munti ka na nga ako himatayin nun eh. Sige, tara. Nanghihina ako pagpunta namin sa ospital. Pero hindi. Yun na nga. So we pray ako for success operation, lalo-lalo na merong baby. Pangalawa, we pray for provision. Dalawa yan eh. Operation, tsaka provision. Di ba pag operation, hindi biro? So pray kami. So to make the long story short, masaya yung doctor eh. Hi, kayo po ba yung husband ni Nay? Sir, okay na po. Ay, talaga Dok, okay na. So, pinakita niya sa akin, ito, may parang ilang grams na natanggal sa kanyang bukol. Pero kailangan lang ni Nice na, sabi, para daw siyang bagong panganak. So, she needs rest, no, na upo lang muna o kaya ay higa-higa. Kaya nga sabi ko, Mama, Sunday service, kailangan mo muna mag-rest. Ay, hindi. Serve tayo kay Lord. Serve tayo kay Lord, okay. So, to make the long story short, successful yung kanyang operation. Pangalawa, ito na, cashier na. Lord, in Jesus' name. Pray. So, nagtatanong na ano yung mga parang card, mga PhilHealth something, ano pa yung mga benefit ng DMI. Gulat kami pagkabigay ng bill. Alam niyo kung magkano? Sige, wala, guess. 0. Pwede mo palakpakan mo naman si Lord doon? Sabi ko, magpa-opera din kaya ako. Hindi, joke lang.
So, ang galing ni Lord. Amen. So, tama, Kasi isa sa prayer ko, Lord, nagsisik ako sa'yo. Alam mo na, nag-prayer and fasting kami. So, ang ganda nito, seeking God will reward you with good things. Di ba yan yung maganda kay Lord? Yung hindi mo inaakala. No, yung akala mo parang pagpunta-punta mo sa church, walang nangyayari sa'yo. Pagkanta-kanta mo dito, walang nangyayari sa'yo. Pag support mo sa ministry, walang nangyayari sa'yo. No! At the right time, binibigay niya sa'yo yung good things na yan. Pwede ba isang malakas na palakpak para kay Lord dyan? Wow! So letter A, seeking God will reward you with good things. Actually, may another reward pa nga ako eh. Hindi ko na lang sabihin sa inyo. Sige, we're family here. Di ba may brother from London ay umuwi dito sa Pilipinas, no? So, dumaan siya dito sa Davao for 3 days. Ay, parang 3 days ba, Leticia? So, tinignan niya ulit yung Pilipinas. Okay, so, kaya lang, nagbanding kagad sila nila Miss Gio. Sila, kasi hindi ko naman masyadong close yung kapatid ko. Pero isang araw, sabi niya sa akin, Kuya, maglalaan ako ng isang araw sa'yo. Bilin mo kung anong gusto mo. Hindi, okay lang ako. Hindi na. Okay lang kami. Inubos ka na ng mga kapatid ko sa Quezon City. Wag na dito, okay lang. Pero talagang lagot ka sa akin bago akong ubusin talaga kita. So to make the long story short, ay nagpabili talaga ako kung ano yung gusto ko. Yung mga tinitingnan ko sa mall, yung mga nadadaanan ko sa mall na, pag binili ko to, matatanggal yung panggatas ni Pablo. Wag na lang, hawakan lang. Pag binili ko to, nako po, paano yung sa church? Pag binili ko, nako po, wala talaga. Kumaga kasi ako, tumitingin lang talaga ako lagi, sa mall. Tumitingin lang talaga ako lagi. Kasi ganun syempre nai-inspire ako di ba? Gusto mo rin naman parang, di ba, nag-OTD ka din minsan Pero sinabi ni kapatid ko, sige kuya, i-bless kita. So to make the long story short, lahat ng mga gusto ko. Okay. Actually, malaki talaga yung gasto niya sa akin. Ganun ngayon ka lang dumating Lagot ka sa akin. Siyempre, may Papa, may Nice, may Pablo, tsaka Manasya. May Gigi pa. Tama? So talagang, pero kaya lang sabi niya, napansin ko, parang hindi man lang siya nagagalit sa akin. Sabi ko, grabe naman itong kapatid ko. Siguro tinat siya ni Lord na, kailangan mo din i-bless. Naman, naglilingkod sa akin yan. Nagsisik sa akin yan. Sige, palakpakan naman natin si Lord doon. So I love it. Sabi ko, wow, thank you Lord Magsisik pa ako sa'yo. So seeking God will reward you with good things. Alam ko meron ka din yan. Hindi lang ako nakakaranas dyan. Ikaw din meron ka yan. Simula nang sinik mo si Lord, simula nang surrender mo yung buhay mo kay Lord, simula nang nag-serve ka kay Lord, tingnan mo nangyayari sa buhay mo, hindi ka na uubusan ng mga mabubuting bagay. Letter B, what else? Seeking God will give you discernment. Ito, maganda din ito. This is also the benefit of those people who seek God. Proverbs 28:5. Evildoers do not understand what is right, but those who seek the Lord understand it fully. So what do you mean here? So ang mga tao daw na hindi nagasik kay Lord, hindi nila naiintindihan kung ano ba yung tama at mali. Pero, sabi ang mga taong naghahanap sa kalooban ng Diyos, alam nila kung ano yung tama. Sabi yun, they will understand it fully. Kaya nga hindi mo napansin ikaw, simula nung sinisik mo si Lord, ay, mali pala itong ginagawa ko na ito. Ay, dapat ko na pala iwanan ito.
Ay, mali pala yung ugali ko na ito. Pangit pala yung mga sinasabi ko na ito. Okay? So dumating lang naman yan, simula nung sinisik mo si Lord eh. Nung una, hindi. Kung anong gawin mo, kung anong maisip mo, kung anong plano mo, wala, sige, go! Makasakit ka ng tao, wala kang pakialam. Alright? Pero nung sinisik mo na si Lord, teka lang, you have this discernment. Pag ginawa ko ito, naku po, mali ito. Kapag tinuloy ko ito, naku po, mali na naman ito. So tama yung sinabi ng Proverbs. It's from Solomon. Sabi those who seek the Lord will understand. Yan yung maganda kay Lord, no? Nagkakaroon ka ng discernment. At yung discernment na yan yung hiniling ni Solomon. Lord, give me wisdom or give me discernment to govern your people. At yan din yung maganda sa atin. Hindi lang kay Solomon yung promise na yun. Sa atin din, sabi those who seek the Lord. Sino dito nagsisik kay Lord? Taas ang kamay. Amen. So kapag ikaw ay nagsisik kay Lord, nagkakaroon ka ng discernment. Ano bang magandang gawin? Okay, so nagkakaroon ka ng discernment ngayon, no? Alam mo, you are blessed, no? Lalo-lalo na sa mga young people natin dito. Kasi maaga kayo tinawag ni Lord. Maraming mga chances. Pwede kayo magtanong sa amin. Pwede tayo magtanong sa mga ninangs natin dito, no? Ano po bang magandang kurso? Ano po bang magandang gawin? No, yung mga kasama natin dito sa church, mga blessing yan sila eh. Tama. So tayo, mga kabataan, although hindi naman na rin ako bata, no, dito, nagtatanong tayo para hindi tayo magkamali. At maganda yun. Para papunta yon sa magandang buhay mo at magandang kinabukasan mo. Amen? So seeking God will give you discernment. Letter C, seeking God will never leave you from His presence. Psalms chapter 9, verse 10. Those who know your name trust in you. For you, Lord, have never forsaken those who seek you. So yung mga taong nagasik kay Lord, sabi, hindi ka daw iiwanan ng Ginoo. I love this. Di ba, people change. People, alam mo na, sometimes may mga nangiiwan sa atin. Sometimes, no, at that's normal. Tao yun eh. Ikaw nga, magkakasama kayo ng pamilya mo. Tama. O pag nagkasawa ka na, hindi na kayo magkasama niyan. Dati kasama ko yung parents ko. Nung may family na ako, hindi ko na sila kasama. So that's normal. Ako din, ngayon, may family ako, no? Andyan si Nasha, andyan si Pablo, and our third baby. Pero hindi kami lahat forever na magkakasama. Ay, alam ko na yun. Kumbaga nilagay ko na din sa isip ko yun. Na everything is temporary. Pero maganda dito, sinasabi ng psalmist, God will never forsake those who seek Him. Si Lord lang talaga yung hindi mangiiwan sa atin. Amen? So number 1, benefit, di ba? Sabi, you seek God. Seeking God must be our priority. Number 2, malapit na tayo. Seek righteousness. Verse 3b. Now, there was a Bible verses about righteousness. Sabi po in Matthew chapter 5, verse 6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Meaning to say here, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila ay bubusugin. So kapag ikaw po is gustong-gusto mo mag-seek ng righteousness, wow, you will be filled. Alright? Puno ka lagi. Hindi ka na-insecure, hindi ka madali mainggit, hindi ka madaling ma-deceive. Wala lang sa'yo lahat. Okay, why? Kasi you are filled. Pinupuno ka lagi ni Lord. Di mo kailangan ng mga bagay dito sa mundo. But also, we need that. Pero hindi mo yan lagi pinapriority. Kahit wala ka yan, it's okay. There's something contentment in you. Why? Because you are always filled. Maganda yung kaninang shinare, no, ni Ate Naomi.
yung buhay natin kay Lord is not only spiritual. That's true. Tama, lahat, in all aspects, gusto ni Lord, kailanganin mo siya. In all aspect, kailangan natin si Lord. Nung baby pa tayong Christian, new friends pa lang tayo, akala lang natin spiritual, hindi pala. Si Lord pala talaga ay kailangan natin lahat. Hindi lang ito spiritual, hindi lang ito emotional, lahat sama-sama. Finances mo, mentality mo, lahat yan inaayos ni Lord, lahat yan binabago ni Lord. Amen? So sabi, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Next verse is 1 Peter chapter 3 verse 12. For the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their prayer. But the face of the Lord is against who do evil. Question, gusto mo ba laging nakatingin sa'yo si Lord? I think lahat tayo, no, gusto natin nakatingin tayo si Lord. Sa atin na lang in your companies. Gusto mo lagi kang napapansin. Tama. Ng ating mga employers. Ng ating mga bosses. At kapag napapansin ka naman talaga, parang there is something joy in you. Na-appreciate ka, there is something joy in you. Same with the Lord. Gusto mong mapansin ka ni Lord. Gusto mong nakatingin sa'yo si Lord. Sabi, you seek righteousness. Sabi pa, and His ears are attentive to their prayer. Ganda. So every time you pray, naririnig ka daw ni Lord. You're righteous. Gusto mo mabuhay ng tama na sumusunod sa Diyos? Ito maganda. Rinig ka ni Lord. Nakikita ka na ni Lord. Naririnig ka pa ni Lord. But, look at this. According to Peter, the face of the Lord is against who do evil. Mali yung ginagawa mo. Sabi, God will against you. Question, anong mangyayari sa isang tao kapag against si Lord sa buhay niya? Okay. Another verse, 1 Timothy chapter 6, verse 11. But you, man of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. So this is advice of Paul from a young pastor, Timothy. Sabi niya, you, man of God, iwasan mo lahat ng mga pangmakamundo, but you always pursue righteousness. Kung ano yung tama, pursue mo yun. Kung ano yung totoo, pumunta ka doon. Amen. And next, Proverbs chapter 21, verse 3, to do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice. Sorry for the word here. Alam ko, all of us ay may mga sacrifices, ano po. Sunday, gigising ka ng maaga, tama. Ano pa? Wednesday, may mga life groups tayo. O ano-ano pang mga gawain natin sa church. O listen, actually hindi yun sacrifice. Ano po? You do what is right. Kasi gusto ni Lord yun. Gusto naman talaga ni Lord gusto ni Lord nakikita tayong mga anak niya na naglilingkod tayo sa Kanya. Alright? Nagmamahalan, nagtutulungan. At ang sabi niya, it is more acceptable to the Lord. Mas gusto ni Lord that you do what is right kesa lagi ka lang nagsasacrifice. Mas accept niya nga yung totoo ka eh. Mas accept niya nga yung sumusunod ka sa Kanya eh, kesa pa yung mga sacrifice mo eh. Kasi sometimes yung sacrifice, hindi din maganda eh. Tama? Ito, gagawin ko ito Pero, may kapalit, may kondisyon. Sabi ng Bible, hindi daw ina-accept ni Lord yon. Mas gusto niya is you're doing what is right. So as you can see, these Bible verses about righteousness calls us to pursue righteousness, do righteousness, and seek righteousness.
But really, how do we do that? Paano ba natin gagawin itong sinasabi ng Bible na living in righteousness, Pastor? How to pursue righteousness? Sino dito gusto i-pursue yung kanyang righteousness this 2026? Okay, let's go. Meron po ako nakita sa Bible, paano tayo mabubuhay ng righteous sa paningin ng Diyos. Nakita na natin yung benefit. Nakita natin yung blessing. Here, letter A. Basahin po natin ito. 1, 2, 3, go. Okay. You walk with integrity. So pursuing righteousness leads to a lifestyle of integrity. Ito na yung you are committed to God's ways. And you want to serve the Lord, not yourself. So integrity means, I think I have here, nung sinearch ko what's the meaning of integrity, it means character, decency, honesty, morality, and uprightness. Ang ganda pala ng integrity. So sa integrity po, church, listen, lumalabas dito yung character mo. Okay? Yung decency mo, yung pagiging honest mo, yung moral mo, at uprightness mo. Alright? So in Psalms chapter 101:7, no one who practice deceit will dwell in my house, and no one who speaks falsely will stand in my presence. Bigat nito. So kapag ikay ay nagloloko-loko ka, deceptive ka. Marami kang naloloko. Sabi aalisin ka ni Lord. No one who practice deceit will dwell in my house, and no one who speaks falsely will stand in my presence. So gusto talaga ni Lord, totoo ka. Okay, ito yung pagiging totoo mo. Honest ka in your workplace. Totoo ka in your finances. Maganda yun. Kung walang-wala ka na talaga, Lord. Actually, may nakausap nga po ako kagabi, no? With my mom and another businessman. Nag-share siya sa amin paano siya inangat ni Lord. Alam mo, inangat daw siya ni Lord. Nag-umpisa yung pinakabagsak ng buhay niya. So meaning to say, hindi pala minsan masama yung bagsak ka talaga. Alam mo yun, yung zero ka na talaga, yung walang-wala ka na talaga. Hindi pala yun masama. Bakit? Kasi that's the time na totoo ka na eh. Are you still there? That's the time na wala ka ng pagmamalaki. Kaya sasabihin mo na kay Lord, Lord, ubus na, Lord. Tulungan mo na ako, Lord. Hindi ko na kaya, Lord. Hindi yung magpapakita ka pa na, hindi, kaya ni. Mamaya, i-share ko yun, no? So maganda, you're honest. Lord, ubus na yung finances ko. You're honest in your service. You're honest in your business. Honest with your people. You manage. So, you walk with integrity. Yan yung mga taong nag-pursue ng righteousness. Letter B, you do not slander. Sige, so basahin po natin ito. 1, 2, 3, go. Okay. You do not slander with your tongue. Psalms 101 verse 5. Whoever slanders their neighbor in secret, I will put to silence. Meaning to say, ang mga taong nagmarites, slandering, alam mo yung pinag-uusapan yung buhay ng may buhay. Alam mo, gagawin ni Lord, papatahimikin ni Lord yun isang araw. Sabi pa, Proverbs 10:18, whoever conceals hatred with lying lips and spreads slander is a fool. Sorry for the word, hindi po ako yung nagsabi nito. Ang mga taong nag-slander, they are, ano sa Tagalog ng fool?
Hangal sa Tagalog, no? Or full, it's like buang-buang. Ha? Mangmang sa Tagalog, mangmang. Full, it's like, sorry for the word, bugo. Bakit? Sabihin niyo sa akin bakit? Kasi walang laman sila eh. Tingnan mo yung mga tao talagang totoong successful, totoong educated. Iba yung pag-uusapan nila. Hindi nila pag-uusapan yung ibang tao. Bakit kanila pag-uusapan? Anong kita ko sa'yo? Anong makukuha ko sa'yo pag pinag-uusapan? Wala silang ganyan. Ang pag-uusapan nila, puro education. Ang pag-uusapan nila, how to have more. Pero look at the people who are foolish. Alam mo ba si ano? Alam mo yan, ay naku na po. Alam mo. Alam mo kung bakit? Kasi wala silang laman. Hindi na maiisip ng mga tao talaga yan na living righteousness. Hindi nila naiisip yan. Hindi nila kailangan pag-usapan pa ang ibang buhay ng tao. Ang daming pwedeng pag-usapan. Ba't mo pa pag-uusapan? Alright? But slandering is foolish. Let us see how to pursue righteousness. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Proverbs 13:5. The righteous hate what is false, but the wicked make themselves a stench and bring shame on themselves. So you see things for what they are. Evil is evil. You hate the things God hates. You don't allow yourself to walk with others in their wicked ways. So meaning to say, kung gusto mo talaga sumusunod kay Lord, gusto mo ng righteous living, ayaw mo ng evil. Okay, sabi, the righteous hate what is false. Kapag mali, mali na talaga yan. Alright, letter D. You're generous without interest. Proverbs 22:9. The generous will themselves be blessed, for they share their food with the poor. So, ang mga taong generous pala, they are righteous. Matulungin sila, nagbibigay sila, at masaya silang nagbibigay without interest. Walang kapalit. At may maraming ganyang tao na discreet lang. Every time they share, every time they give, okay na yun. Para sa'yo na yan. Hindi mo na kailangan, alam mo, binigyan ko yan ng ano. Alam mo, ako nagbigay, hindi na yun ganon. Basta you give, kalimot na. Si Lord naman ang source ng ano natin eh. They are righteous. What else? You love to help others. Galatians chapter 6 verse 2. Carry each other's burden, and in this way, you will fulfill the law of Christ. So those people who pursue righteous, masaya daw silang tumutulong sa iba. Amen. Love nila tumulong sa iba. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yan. Okay? Masaya yan tumutulong sa'yo. Gusto niya yung, sabi ko, carry each other's burden. Taas ang kamay na may mga burden dito. Di ba lahat tayo may burden? Sa school, sa trabaho, sa business, sa company mo, lahat tayo ganyan. Even sa church, may mga burden. Pero the good thing here, those people who pursue righteous, they love help other people. Pwede ba palakpakan mo naman si Lord dyan, no? Ako, I just want to appreciate all of you, no? Hanggang ngayon, ako po, grabe, Lord, thank you. We help each other. Letter F, you keep your word and do not change. Ecclesiastes chapter 5, 4-5. When you make a vow to God, do not delay to fulfill it. He has no pleasure in fools. Fulfill your vow. It is better not to make a vow than to make one and not fulfill it. So, mga tao nag-pursue ng righteousness, meron po silang isang salita na kapag sinabi nila
sinabi nila. Kapag pinramis nila, pinramis nila. Kaya nga sabi dito ng Ecclesiastes, when you make a vow to God, do not delay to fulfill it. Tanong, sino dito yung 2026 or simula nang tinanggap niya si Lord, may vow siya kay Lord? Taas ang kamay. Wala ba kayong ganyan? Ako may ganyan ako, Isa sa vow ko kay Lord, ito, Lord, magsaserve ako sa iyo. Bless mo lang po ako. At hanggang ngayon, no? Kahit na maraming humihila sa atin pababa, you stop. Teka lang, hindi po yung tao ang kausap ko. It's the Lord. Maraming pipigil sa atin, maraming maninira sa atin. Kaya lang, meron ka kasing promise kay Lord na Lord, I want to serve you. At sinabi mo na kay Lord yun, Lord, may mga ganyan tayo, di ba? Lord, promise ko sa iyo, bigyan mo lang ako ng trabaho. O nung binigyan ka na ni Lord ng trabaho, di ba? So, for those who pursue righteousness, maganda, tama naman yun, no? That you keep your word and do not change. Pag sinabi mo, you go. Gawin mo yun. At ang sabi ng Diyos, God has no pleasure in fools. Fulfill your vow. At ang sabi, it is better not to make a vow than to make the vow and not fulfill it. Mas maganda na wag ka na lang mag-promise, wag ka na lang mag-vow kay Lord kung hindi mo naman pinofulfill yung promise mo. And letter G, you work diligently. Proverbs chapter 24, 12:24, diligent hands will rule, but laziness ends in forced labor. Listen, church. Ang mga tao palang righteous, ang mga tao palang nag-pursue ng righteousness, masisipag sila. Okay? They are masipag. At ang sabi dito, diligent hands will rule. So kapag ikaw ay masipag, ikaw talaga yung nagiging pinuno. But, laziness ends in forced labor. Bakit ganun, pastor? Ang hirap-hirap. Bakit ganun? Ganito na lang yung buhay ko. Tanong, ano bang ginagawa mo? Sa isang araw, anong ginagawa mo? Bakit ganun, pastor? Wala pa rin akong promotion, 2026 na. O question, ano ba talagang dinagawa mo? Masipag ka ba talaga? O nagsisipag ka lang kapag dumarating na si ma'am, dumarating na si sir, doon ka lang gumagalaw? So being diligent, hindi ka man nakikita ng boss natin, hindi man tayo nakikita ng mga teachers natin o ng mga parents natin, natural na lang sa'yo yan. Ang sipag mo. Gustong-gusto mo isa-isang araw, ako po, pag matutulog ako, honestly, mga ilang minutes lang tulog na ako, ganun ako kapagod talaga. Okay, ginagaya ko kasi si Lord Kung may pinakamasipag na tao po, si Jesus yun. Grabe, sabi ko, pinag-aaralan ko paano nagtrabaho si Lord. Nung nandito siya sa mundo, ang sipag niya. Okay, alam mo sa sobrang sipag niya, if you remember, na, di ba nag-mission sila? At yung mission, nakatulog daw si Lord. So sa Bible school, nung tinuro yun, sabi, alam nyo ba bakit nakatulog ang Panginoon? Pagod. Dahil puro mission, puro turo, puro preaching, puro deliverance, puro alam mo yon. Sige, magbigay tayo, puro miracle, araw-araw. Kaya nung sila ay nandun sa ship, tulog. Kasi nga, ang sipag niya. Tinan mo yung katabi mo kung tulog na. Hindi, masipag yan. Masipag, 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 masipag. Amen. Okay, so number 2. Ano ulit yung number 2? Seek righteousness. And last, number 3. Dito po ako magtatapos. Number 3. Saan na yun? Seek humility. Okay.
Seek humility. Verse 3c. Now, in the book of Daniel, chapter 5, verse 20, meron pong kwento dito, no? If you remember this. But when his heart became arrogant and hardened with pride, he was deposed from his royal throne and stripped of his glory. So if you remember the story of Daniel, there was a king by the name of Nebuchadnezzar. Are you familiar with Nebuchadnezzar? Taas ang kamay. Okay. So, Nebuchadnezzar, because of his high position, all the nations and peoples of every language dreaded and feared him. Kasi hari ito eh. Ibig sabihin, natatakot sa kanya. So those the king wanted to put to death, he put to death. Kapag gusto ka niyang ipapatay, ipapatay ka niya. Those he wanted to spare, he spared. Kapag gusto ka niya, okay, sige, wag na yan. Ganun siya ka-powerful. Those he wanted to promote, he promote. Kapag gusto ka niya i-promote, okay, sige, i-promote nga yan. Bigyan niyang magandang position yan. And those he wanted to humble, he humbled. Now, one day, his heart become arrogant and hardened with pride. Naging mayabang ito si King Nebuchadnezzar, tumigas ang kanyang puso. Alam niyo po anong nangyari sa kanya? Verse 21, let's go. He was driven away from people and given the mind of an animal. Listen, ayabang mo Inalis siya doon sa kanyang kaharian at binigyan siya, kahit tao siya, binigyan siya ng isip na parang animals. Look, he lived with the wild donkeys and ate grass like the ox. His body was drenched with the dew of heaven until he acknowledged that the Most High God is sovereign over all kingdoms on earth and sets over them anyone he wishes. To make the long story short, dahil naging mayabang si Nebuchadnezzar, ito po yung nangyari sa kanya. This is true story. Hari ka. Ang yabang mo. Ginawa ni Lord sa kanya, tinanggal sa kanya lahat. Ginawa siyang, moo. Parang animal. At ang kinakain niya daw, sabi ng Bible, he ate grass like the ox. Isipin mo, hari ito It's a king. It's the highest position in this world. Ginawa ni Lord, tinan mo, gawin mong ano yan. So, ginawa siyang parang may liki. Ginawa siyang parang animal. At dito, na-humble si Nebuchadnezzar. Proverbs 16:18. Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. So the Bible reminds us, bakit may mga taong nade-distract? Pastor, bakit ganon? May mga distraction na nangyayari, no? Makakakita tayo niyan. Malaking company, tas biglang nagsara. Ang yaman, tas biglang naging mahirap. Paano nangyari yon? According to Solomon, it's because of the pride. No? May mga ganyan tayo minsan, no? Ang lakas mo bumenta, ikaw yung pinakamagaling, no? Ikaw yung pinakamasipag bilang isang araw. Ano nangyari? Ang taas ng sales. Tapos biglang nangyari. Ano nangyari? Why? Kasi baka meron ka na nito. No? And a haughty spirit before a fall. And last, Proverbs 22:4. Humility is the fear of the Lord. Its wages are riches and honor and life. Isang malakas sa palakpak para kay Lord dyan.
Ito maganda, no? Kapag ang isang tao ay humble, sabi, ang kapalit, ang sahod, wages is sahod, tama? Wow, I love it. Kapag ang isang tao ay humble, sila yung pinagyayaman ni Lord. Pangalawa, inaangat sila ni Lord. Pangatlo, binibigyan sila ni Lord ng totoong magandang buhay dito sa mundo. Why? Because that person is humble. Now sa aking pagtatapos, because the people of Judah, ang ginawa nila, they seek God, they seek righteousness, and they seek God with humility. Kahit na masakit yung ginawa sa kanila ni Lord, kahit na ginudge sila ni Lord, alam mo, yan maganda kay Lord eh. Una, papaluin ka muna ni Lord eh. Di ba may mga ganyan tayo as parents, di ba? Paluin ka, pa! Ako may ganyan ako, no? Honestly, namamalo po ako. Hindi sa inyo, of course, no? Pinapalo ko si Nasha kasi that's biblical. Mas magandang paluin mo kaysa maging, of course, dahil nakakapanood siya ng mga movies or mga YouTube na may na-adapt niya sa school niya, no? So, ganun yon. So, may mga nababanggit siya, napapagalitan niya rin si mama niya. Noong nakita ko yon, kanina lang nakita ko pinapagalitan niya si mama niya. Huh? Ba't pinapagalitan si mama mo? Come here. Don't do that to mama. Sabi ko sa kanya, did you see me that I'm talking to mama like that? No. Okay, come here. You're Bambam. Bambam is a pet eh. Pero hindi masakit, no? Yung parang gold, hindi naman ganon. Sabi ko sa kanya, pak! Don't do that to your mama. Pero maya-maya, sorry. I'm sorry, Anasha. I'm sorry. May ganon, ah. Si Lord ganon din. Papaluin ka niya, pero maya-maya, babawiin niya. So dahil nangyari sa Judah, kila Zephaniah of this time, sinik nila si Lord, sinik nila yung righteousness, nagpaka-humble sila. Look at what happened. Zephaniah chapter 3, 14 to 15. You sing, daughter Zion, shout aloud, Israel, be glad and rejoice with all your heart, daughter Jerusalem. The Lord has taken away your punishment. He has turned back your enemy. The Lord, the King of Israel, is with you. Never again will you fear any harm. Meaning to say, pinalo muna si Lord. Pinalo muna sila ni Lord. Pero dumating yung time, sabi ni Lord, okay, anak, I will forgive you. Hindi ko na ulit iyon gagawin sa inyo. So parang ganun din po si Lord sa atin. No? Sometimes, Pastor, bakit ganito yung nangyari sa akin? Ang hirap ng family ko, mahirap yung mga nararanasan ko. Imbis na you curse God o imbis na magtampo ka kay Lord, why not take it sometimes? Parang may gustong sabihin sa akin si Lord. Baka parang pinapalo ako ni Lord. Why not this 2026? Palitan mo yung mindset mo. Imbis na magtampo ka, why not take it as a discipline? No? Why not take it as baka may kailangan din akong baguhin. Baka may mali akong ginagawa na akala ko tama, pero mali pala. Okay? So the message of doom in the beginning of the book becomes a message of hope by the end. Nung una, nung pinag-aaralan natin, nakakatakot, no? May wipe out, may doom, may wailing. Pero at the end of the day, sila Zephaniah, nagkaroon pa rin ng pag-asa dahil sila ay nagsisik sa Ginoo. Ladies and gentlemen,
That is the hope of seeking God. Isang malakas na palakpak para kay Lord. Tatayo po tayo, let's pray. Thank you, Jesus. Let's close our eyes. Can we sing a song? Habang nakapikit yung mga mata mo, this time, it's between you and the Lord. You focus your eyes to Jesus. You fix your eyes to Jesus right now, to God. He's here. I don't know what happened to you these past days, past weeks, months, years. I know you have a lots of concerns. Kahit hindi mo siya sabihin, kahit hindi mo siya i-share. Alam mo, alam ni Lord lahat yan. Alam ni Lord yung mga hirap na nararanasan mo, yung mga pagtitiis, yung mga iyak, mga pighati, failure. Sa lahat ng panahon, Diyos ka saan. So imbes na tingnan mo yan at gamitin yan para magtampo ka sa Diyos, alam mo, nadideceive ka. Why not take it as a discipline? Alam mo ba kung may pinakatatay tayo? Si Lord yun. Sabi ng Bible, He's a Father. At lahat ng kanyang mahal, sabi ng Bible, ay dinidisiplina niya. Alam mo ba, dinidisiplina ka ng Lord ngayon? In your school, in your job, in your workplace, but whatever calling you have right now, whatever field, saan ka mang nagtatrabaho, sometimes, dinidisiplina ka ni Lord. Hindi para paiyakin ka, hindi para pahiyain ka, pero gusto ng Diyos, mag-grow ka pa. Hindi ba in every discipline, doon ka napapaisip ng tama, doon ka nakaka-realize na mali pala yung ginagawa. Like kila Zephaniah, muntikan sila ma-wipe out. They wailed, umiyak sila. Nagkaroon sila ng punishment. But one day, pinarealize sila sa kanila ni Lord na anak, kasi mali naman talaga yung ginagawa nyo. Puro kasalanan yung ginagawa nyo. Why not stop it? And then, you follow me. Makikita mo yung difference. Kapag hininto mo yan, kapag sumunod ka sa Diyos, you will see the big difference in your life in the name of Jesus. Tapos na yung ating seeking series. But you know, yung seeking mo kay Lord, it's a lifetime. Habang nandito pa tayo sa mundo, you go. You always seek God. Seeking God must be your priority. And habang sinisik mo si Lord, you're living in righteousness. At nakita mo yung mga benefit, nakita mo yung mga advantages ng mga taong namumuhay ng tapat, ng tama sa Ginoo. Sabi, naririnig ko ang panalangin mo, malapit ako sa iyo, ang mata ko ay nasa iyo. Every time you live righteously, gustong-gusto ka makita ng Diyos araw-araw. And third, you seek humility. Tama yung Bible. Wala talagang inangat. Wala talagang taong umangat sa mga taong hambog, sa mga taong mayayabang, sa mga taong prideful.
Pero lahat ng mga taong humble, they receive honor, they receive prosperity, and they receive life. This 2026, why not you practice always to become humble in the name of Jesus. Sige, you pray. You pray. Sige, sabihin mo kay Lord yan ngayon, in the name of Jesus. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa akin. Lord, we surrender everything to you, God. Patawarin mo kami, Lord. Baka mali na yung puso namin. Baka prideful na ako. Baka ang yabang ko na. Baka akala ko na kung sino na ako. Lord, patawarin mo ako. Sige, you say sorry to God right now. Kahit Nebuchadnezzar, hinambol siya ni Lord. Makapangyarihan ka, mayaman ka, akala mo kung sino ka na. Hinambol ni Lord si Nebuchadnezzar. Huwag mo lang hintayin pa dumating yan sa buhay mo. Starting today, you'll be humble before God in the name of Jesus. That's right. Sa lahat ng oras, nariyan para sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa buhay ko, aming Ama. Hallelujah. Lord, maraming salamat po for your word today. Nababaunin na namin for the whole week, for the whole month, every day of our lives, Lord. We will continue seeking you. Galing, Lord. Tama. The lions may grow weary and hungry, but it's your promise, those who seek the Lord shall not lack good thing. Mga taong nagsisik sa'yo, kahit kailan, hindi sila mawawala ng mabubuting bagay dito sa mundo. And we like that, Lord. Gusto namin yun. Gusto pa namin pursue, Lord, not only this January, but for the whole year, every year of our lives. We just want to seek you, Lord. Hallelujah, in Jesus' name. And right now, before we end, may I invite all our new friends here. I think that we have new friends. So, can we pray for her? Palakpakan naman natin, new friends. Sige. Sige, can we lay our hands to Joanna? Okay. Joanna. Sa panalangin, sabi mo, Jesus, I'm sorry for all my sins. Today, I surrender my life to you. I make you as my Lord and Savior. Take full control of my life, my family, my future. Simula ngayon, ikaw na po ang Diyos ng buhay ko. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin si Joanna. Tataas po natin ating mga kamay. Pagpapalain tayo ng Panginoon. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face shine upon you.
May the Lord be gracious to you. Lord, we pray for hedge of protection, Lord, from the wrong teaching, Lord, from the wrongdoings, wrong mindset in the name of Jesus. And Lord, we pray also, Lord, for healing. Lord, iba sa amin may sakit, Lord, in the name of Jesus. Di maganda yung panahon. Pero Lord, we pray for strength, endurance sa pangalan ni Jesus. Lord, we pray also for provision. Lord, marami na naman kaming expenses, pero we believe, Lord, that you're going to provide. Lord, you are our provider. You are our source, Lord, in the name of Jesus. And Lord, thank you for your people here. Lord, for all the seekers here, Lord, sabi mo, hindi mo kami pababayaan. Lahat ng mga nagkasik sa'yo. And Lord, thank you for your church. Thank you for our home here. Na kung saan, dito kami na-charge, dito kami nababago, dito kami natuturuan. Dito maraming miracles, Lord, in your church. Lord, may you protect this, Lord, in the name of Jesus. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, and everybody say, Amen. Praise God. God bless, and see you po in our ministries. Amen. Praise God. God bless sa inyo. Ingat sa pag-uwi. And see you on Wednesday sa ating Unite Life Group. And you can still share yung ating Sunday service sa ating online. Pwede nyo i-share sa mga friends nyo na hindi nakanood ngayon, mga hindi nakapunta ngayon.